Binulgar po ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, ang kabalbalan ng administrasyong Nagba. Lalong-lalo na etong kanyang kanang kamay, mga kababayan, na si Tambaloslos, na ginagawang legal ang vote buying. O sa pamamagitan na itago na lang natin sa pangalang ayuda. Oh, 5,000. Oh, bigyan ng jacket yan. Kulang na lang ganyan, mga kababayan, para maging Willie Revillame. Wawawin. Oh, Tambaloslos na iyan. Ang sabi ni VP Sara, tanggapin nyo ang ayuda dahil pera yan ng taong bayan. Hindi galing sa kanila iyan. At ang mga taong ito, huwag nyong iboto. Dahil isa ito sa dahilan kung bakit nagkandahirap ang sambayan ng Pilipino. Panoorin nyo po si VP Inday Sara Duterte, mga kababayan. Nagiging legal na po ang vote buying sa ating bayan. Tinatago po nila sa pangalang ayuda. Tinatago nila sa pangalang AKAP, tupad at marami pang iba. Pagbibili ng boto ng mga mamamayan. Oh. At wag ka, mga kababayan, baliktad pa ang mga utak ng mga ito. Nasa Luzon ang bagyo, namigay ng ayuda sa Mindanao. Oh, nung kasagsagan ng bagyo, mga kababayan, pinangunahan ni Carlo Nograles. Oh. Magiging mas matindi pa ang ayuda na ayuda. Mr. Ayuda. Sa February, sa March, sa April, hanggang sa mag-eleksyon. Eleksyon. At alam nyo ba, mga kababayan, ang spendable nila, ni-request ng mga buhayan na ayuda is almost 1 trilyon na po, mga kababayan, for next year. Dahil una nilang ni-request 591 billion for next year para sa taon ng eleksyon. And then, dumagdag pa ng 291 plus billion pesos, mga kababayan, na kung isusuma total mo, almost 900 billion. Konti na lang trilyon na para sa ayuda ang ni-request ng mga buhaya. Ganyan po kalaki ang kanilang spendable, mga kababayan, dahil malapit na ang eleksyon. Oh, tama pa ba iyon? Walang infrastructure dahil ayuda na. At sabi ni VP Sara, isa na itong vote buying. Dahil legal ang mamigay ng ayuda sa panahon ng election period. Nilalagyan pa ng pangalan. Papa-exempt yan ng mga politiko. Buhaya. Ay naku, hindi pwedeng bawal ang pamimigay ng ayuda. Kasi kailangan... dapat ito ang sitahin ng COA, ng ombudsman. Diba? Tapos ngayon, tinatarget nila si VP Sara. Yan, ng mga tao. Ibibigay nila yan sa kanilang mga botante. Grabe, ang daming pera niyan, mga kababayan. Pero pag-isipan natin, tayong mga botante, bakit ko ba utang ito sa mga politiko? Pera ito ng bayan. Hindi ito pera ng politiko. Correct. Binigay mo ito sa akin, ibig sabihin, karapat-dapat akong makatanggap at hindi ko ito utang sa iyo na politiko ka o kandidato ka. Yung ilan nga, mga kababayan, nagsabing, yung nakatanggap ng ayuda hindi naman talaga kailangan nila ng ayuda. Kaso lang, andyan na yan binigay ng mga politiko, mga kababayan. Dahil kung tatanungin, 5,000 o ganyan, kahit pa igawin yung 10,000, pero 5,000, mga kababayan, may cut pa yan Akaltasan pa. Kano na lang ang mapunta sa'yo. Ang sabi nila, kung ginawa na lang ito ng mga tulay o bagong kalsada, pinakalsada yung mga farms na nasa malalayong lugar, mas maganda pa daw sana, mga kababayan. Dahil makikita mo talaga ang improvement at pangmatagalan. Yan, pagkatapos, 1 linggo lang siguro yung 5,000, ubos na yan. Yung mga sugarol, wala na. 1 oras lang niyang sinugal. Ibig sabihin, ito ay serbisyo ng gobyerno na dumaan lang sa iyo. At hindi ito utang na loob ko sa iyo. Correct. Tayo okay lang naman ang ayuda, pero paminsan-minsan lang, hindi na ginagawang talagang araw-araw namimigay ng ayuda. Aabusuhin yan, di ba? Yun na lang talaga sigurong kailangan talaga ng assistance, mga kababayan. Diyan na sila mag-focus kung yung may sakit talaga na sa ospital na kailangan pambayad, o yan ang kanilang tulungan. Diyan sila mag-focus, yung mga nasunugan. Pero
kahit sino na lang mga kababayan, ang Diyos me, yung ginagawa ngayon, parang vote buying na nga, sabi ni Sarah. Nagbigay ng ayuda. Ayuda! Mensahe po ng corruption. Ako po ay galing sa pamilya na political dynasty. Sa totoo lang po, nanalo po ako una dahil sa tatay ko, dahil sa apelido namin. At wala pong makakapagsabi sa akin ngayon na hindi tama ang sinasabi ko dahil ako po ay example ng galing sa political dynasty. Political dynasty. Ngayon po darating na eleksyon, 2025, mamimili po tayo ng senador, mamimili po tayo ng mayors, ng vice mayors, ng mga congressman at mga konsehal natin. Meron po tayong dapat na 3 gawin para po magbago ang mukha ng ating pamahalaan at magbago ang mukha ng ating governance dito sa ating bansa. Una po ay yung paniningil natin bilang botante sa pangako ng mga politiko. Bawal po 20 sa politiko ngayon ang pangako budol na kung ano ang gagawin niya sa susunod na taon. Pag ako nanalo, Mambobola. ganito ang gagawin ko. Pag ako nanalo, bibigyan ko kayo ng ganito. Huwag po tayong maniwala kaagad. Dapat po tingnan natin yung nangangampanya, yung kandidato. Noon bang tingnan natin mga kababayan kung may nagawa na ba, may napatunayan na ba serbisyo sa ating bansa. Kung wala pa, X na yan. Karaang eleksyon, meron siyang mga pangako na ibigay ba niya? Yun po ang unang-unang tanong natin kapag tayo ay nakakarinig ng promises. Promises pangako, made to be broken. naibigay ba ng kandidato yung pangako niya noon? Napako! Kasi ibig sabihin, meron siyang kredibilidad na mangako pa para sa susunod. Pero kapag hindi niya naibigay yung kanyang pangako nung nakaraang eleksyon, ay dapat po pag-isipan ninyo ng mabuti kung ibibigay niyo ba yung boto ninyo sa kanya. Ang huli po na kailangan natin pag-isipan at hinihingi ko po sa inyo ay hindi po dahil Duterte yung tumatakbo ay automatic po ang boto ninyo. Hindi po dahil galing yan sa pamilya ng mga politiko. Example lang yan ha. Ay automatic ang boto. Yan talaga ang punto ni VP Inday. Hindi po mga kababayan, no? Example sa Senado, Camille Villar. Anong napatunayan yan? Ang tanging hawak niyan mga kababayan ay kanyang apelidong Villar. Kagaya rin ni Mark Villar. Tahimik lang mga kababayan. Nanalong senador, 2 na silang Villar, tapos papasok pa yung bunso niyang kapatid na si Camille, na napakayaman na mga kababayan. Mananalo pa rin yan dahil sa pangalan. Tapos under sa Bagoong Pilipinas slate. Yung mga Tulfo, kahit pa siguro Raul Tulfo, sino ba yan? Basta Tulfo. Ay, pangalan o Tulfo, iboboto natin. Kasalanan din ng mga bumuboto, no? Dahil yung iba mga kababayan, wala nang ibang masulat. Ano pa ba, sino pa ba? Ikumpleto talaga itong 12? Hindi mo kailangan ikumpleto yung 12, ungas. Blankuhan mo na lang iyan kung wala kang alam. Kaya nananalo itong si Pacquiao, si Lito Lapid, yung mga Bong Revilla, mga kababayan, mga artista, mga Dahil kulang hindi na alam kung sino-sino itong tumatakbo. Kulang din sa research. Nilalagay na lang nila. Yan ang punto ni Sarah. Hindi mababago ang ating mukha ng politika, mga kababayan, hanggat hindi tayo nag-iisip, hindi tayo magiging wise voter. Galing yan sa anak ni ganitong politiko, kapatid ni ganitong politiko, apo ng ganitong politiko, ay ibigay nyo na kaagad ang boto ninyo. Kailangan po, suriin ninyo ng mabuti. Suriin? Kung hindi nyo alam, wag na lang. Blankohan nyo na lang. Hindi po yan mai-invalid ba, kababayan? Ang mai-invalid kung masobra ka. Meron ba ito siyang kakayahan maliban sa apelido na ibinigay sa kanya ng Diyos nung siya ay ipinanganak? Wala pa napatunayan. Yan po ang tanong ninyo kapag kayo ay nakikinig sa kampanya ng mga politiko. Agree. Una,
Ano ang mga pangako na napako? Pangakong napako? Pangalawa, hindi yung utang na loob sa kanila ang ayuda. Ayuda. Oh. Pangatlo, hindi dahil anak yan ng politiko Ay, iboboto ay na. automatic ang boto ninyo. Mm. Yan po ang kailangan natin gawin para mabago natin ang mukha ng gobyerno at ng pamahalaan. Mm. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Agree ba kayo kay VP Inday Sara Duterte? Post your comments below.